Good evening. Ang gusto kong i-share sa inyo ay ang isang napakagandang passage na alam kong narinig nyo na ito, nabasa nyo na. This is a very common story in the Bible, in the New Testament. Pero gusto kong i-share sa inyo ito kasi nagkaroon ito ng napakagandang impact sa akin. Lalo na nitong mga nakaraang linggo. Alam natin na we are in a situation right now na napakadaming uncertainties, napakadaming tanong, maraming tao ang natatakot ngayon, marami ang namamatay. So, obviously, maraming taong takot sa kamatayan, no? Iba yung takot ng mga non-believers at masasabi ko na tayo mga believers, we have worries din pero hindi siguro katulad ng kanila, pero may level of anxiety, may mga bagay na naiisip din tayo, na kung minsan pag hindi natin nabantayan, magnanakaw yun ng ating kapayapaan. So, itong preaching na ito, ito yung naihayag sa akin ng Panginoon. Dinala ako ng Lord dito one time na nagbabasa ako. Hindi ko alam kung ba dito ako dinala ng Panginoon. But I believe na meron siyang gustong ipakita sa akin. No? Naniniwala naman tayo, no? Kapag nasa kalagayan tayong uneasy, nasa kalagayan tayo na parang hindi natin maintindihan, nasa kalagayan tayo na nag-aalala tayo, meron tayong hindi nakikita na dapat nating makita. No? Kaya every time na nasa ganun akong kalagayan, I really pray to God that, Lord, help me to see the things that I cannot see right now. And let the Holy Spirit reveal it to me. So, napaka-thankful natin sa Lord dahil may Word of God. Alam ko na ang bawat isa ay nagpapasalamat din sa Panginoon dahil may Biblia. Yan tayo pinapalakas, yan tayo kinakausap ng Lord. Lalo na sa gantong pagkakataon na hindi tayo nagkakasama-sama palagi as a church, ito ang ating tatakbuhan, ang Lord at ang kanyang mga salita. So itong passage na to, ito'y nagpalakas ng loob sa akin at ibinalik ako ng Lord sa kung anong dapat ko talagang panghawakan. So Luke chapter 10, no? I'm sure meron kayong hawak na Bible ngayon. Sige. Pakikuha ang inyong mga Bible at ang inyong mga notebook at ang inyong pen. Okay. Sige, ready na kaya? Sige. Let me read to you Luke chapter 10. Okay, I have here my Bible. Luke chapter 10, verses 38 to 42. Okay, let me read this to you. Now, as they went on their way, let me repeat, Luke chapter 10, 38 to 42. Now, as they went on their way, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. Amen. So, gawin natin, ang title nito ay Choosing the Good Portion. Okay, the title of this preaching is Choosing the Good Portion. Tulad ng nabanggit ko kanina, tayo ay nasa situation na napakadaming uncertainties. And napakahalaga ngayon na ang puso natin ay
nakaangkla, no? Naka-anchor doon sa pinakamatibay, hindi nananakaw, hindi natitinag. Doon lang tayo magkakaroon ng lubos na kapayapaan. Dalawang characters ang pinapakita ng Biblia dito. Si Martha na punong-puno ng anxiety. Sabi sa verse 41, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. No? Yun ang sabi ni Jesus sa kanya. Napakalaking privilege na sa tahanan mo pupunta si Jesus, ang Diyos, no? Ang banal na Diyos. Naniniwala sila parehas, si Martha, si Mary, no? Na ang taong nagpunta sa kanila, ang kanilang kaibigan na si Jesus ay Diyos. May pananampalataya sila. Pero, iba ang pinag-aabalahan ni Martha. Iniisip niya na ito ay mahalaga din, ito ay kailangan ding gawin, no? Nag-asikaso siya, nagpunta siya sa kusina, ginawa ang mga preparations na kailangan para kay Jesus marahil, no? Pero ang sabi ni Lord sa kanya, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Kamusta tayo, mga kapatid? Kamusta tayo sa team? How is our peace? How is our faith? Maraming nagpapanik, maraming natatakot, marami ang nagtatanong. Marahil meron din tayo mga tanong, no? Sabi ko nga kanina, marahil iba yung worries ng non-believers, pero hindi natin matatanggi na may ibang worries din tayo. Pero ang tinuturo ng Lord sa atin dito ay and let's not be troubled about many things. Tingnan natin si Mary, isang character dito sa passage. Ano ginawa ni Mary? Mary, sabi dito sa verse 39, and she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet and listened to His teaching. Pagdating ng Panginoong Jesus, sumalagpak siya sa paanan ng Panginoong Jesus at nakinig sa kanyang mga tinuturo. Naniniwala ako na may kapayapaan si Mary na hindi mapaliwanag. Kaya niya nagawa ito. Alam niya ang mahalaga sa lahat. Kaya niya piniling makinig sa Panginoong Jesus. Kaya niya pinili na sumalagpak sa paanan ng Panginoong Jesus para pakinggan ang mga turo ng Panginoong Jesus. Alam niya na si Jesus ang buhay, siya ang Diyos, at nasa Kanya ang lahat ng hinahanap ng puso. Nasa Panginoong Jesus ang lahat ng hinahanap ng puso ni Mary. Kaya kinalimutan niya ang lahat. Hindi niya pinrioritize ang ibang mga bagay, kundi ang priority niya ay sa Panginoon ako pupunta, makikinig ako sa Kanya. Na contrary doon sa naging reaction sa ginawa ni Martha, na anxious siya, troubled, magulong isip niya, abala siya sa maraming bagay, at hindi niya nauna yung good portion. Kaya nirebuke siya ng Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Pero kinumend niya si Mary. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? But one thing is necessary. Mary has chosen the good portion. At ang sabi pa ng Panginoon,
which will not be taken away from her. Wow. Gusto kong ipaalala sa iyo, kapatid, na kung ano yung meron ka na natagpuan mo sa Panginoong Jesus, yan ay bagay na sigurado. Bagay na hindi matitinag ng COVID outbreak na nangyayari ngayon. Yung bagay na natagpuan natin sa Panginoon ay bagay na hindi mananakaw nino man, hindi na mababali nino man, hindi na maaagaw nino man. Imagine, no one can snatch us from the hands of God. Wala nang makakaagaw sa atin sa kamay ng Panginoon. Yung security natin sa Lord na hindi mapaliwanag na kapayapaan, hindi mapaliwanag na joy. You know what? Yung nararamdaman ko ngayon, iba sa nararamdaman ko nung mga first week, second week, may mga unang araw, mga unang linggo na nagkaroon ng community quarantine. Kaya pinag-pray ko talaga sa Panginoon na talagang ihayag niya kung ano yung bagay na kailangan kong makita. Because I'm sure mababago ang puso ko, mababago ang aking pananaw. And nung ito inihayag ng Lord sa akin, antin din nung impact, nung nabasa ko, lalo na itong verse 42, na, but one thing is necessary, Mary has chosen the good portion which will not be taken away from her. Nilagay ng Lord sa puso ko, itong meron ako, ito'y bagay na sigurado. Ito'y bagay na hindi matitinag. Ito'y bagay na hindi mananakaw nino man. Parang may mga kaliskis sa aking mga matang nanlaglag. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Can you imagine, mga kapatid? We have chosen the good portion. We put our trust in the Lord. We believe in the Lord. Ang Diyos ang ating, si Jesucristo ang ating Diyos at tagapagligtas. Can you imagine? The Holy Spirit is dwelling in us. In any situation na kaharapin natin, ano pa mang sitwasyon na kaharapin natin, napakahirap man, kawalan, kaguluhan, kamatayan man, the Holy Spirit, hindi siya natatapos ng ministeryo sa atin. Nagkakagulo man sa paligid natin, pero ang bait ng Lord, the Holy Spirit doesn't stop in ministering to us. Hindi siya tumitigil ng pagmiministeryo. Ang Diyos natin, kaya tayong proteksyonan. Ang Diyos natin, hindi na mababago. Hindi niya nababaguhin pag sinabi niyang may kaligtasan ka na, may kaligtasan ka na. Hindi na yun mababago. Yung pangako niya, I will be with you to the very end of this age, ang Diyos, tutuparin niya yun. Hanggang matapos ang mundong ito, hanggang sa huling hininga natin, kasama natin si Lord. Kahit pa sa crisis na ito, kasama natin ang Panginoon. Kahit pa kung saan man ito papunta, kung ito man ay pwedeng simula na ng tribulation or maaring hindi pa, pre-trib ka man o post-tribulation ka man, saan man tayo naroon, ang Diyos lang ang tunay na nakakaalam. Pero ano pa man ang mangyari sa dalawang yon, hindi na mababago ang kaligtasan natin. Hindi na mababago yung katayuan natin sa Panginoon. And eto, dito manggagaling yung kakaibang joy. Joy na hindi maintindihan ng iba. Yung peace na hindi maintindihan, hindi mapaliwanag ng human mind. Hindi maarok, hindi ma-explain ng tao. Doon ang gagaling yun sa ganong klaseng security natin sa Panginoon. I encourage you, kapatid, to meditate on what you have. Choose the good portion. Instead of being anxious, instead of being troubled about many things, maybe aside from
COVID outbreak, meron kang mga pinagdadaanan sa pamilya mo, mga personal na naiisip mo, nararamdaman mo, may mga worries, iba't ibang aspeto ng buhay natin. Some of us ay namomroblema kasi no work, no pay, tulad din ng mga ibang kababayan natin. Nahihirapan dahil walang hanap buhay ngayon. Iba't ibang ating mga pinagdadaanan. But I want to remind you, kapatid, that what you have can never be taken away from you. I just pray na lahat tayo, we've chosen the good portion. Sana pinili natin yung, sabi sa Tagalog, ano itong Tagalog Bible ko? Sabi dito ay, mabuting bahagi yan. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. So ito yung napakagandang bagay na pwede nating mapanghawakan, hindi mananakaw, hindi mababalingin naman. So, ibigay mo lahat sa Panginoon, lahat ng worries mo, lahat ng anxieties, lahat ng nagnanakaw ng kapayapaan mo, lahat ng nagnanakaw ng kagalakan mo, lahat ng yan ibigay mo sa Panginoon. Choose the good portion. Choose God and His Word. Parang si Mary, sumalagpak tayo sa paanan ng Panginoon. And let go of every stress, every worry na meron tayo. At ang pangako ng Panginoon, pinili mo yung good portion that will never be taken away from us. Amen. Let me pray for you. Okay, sige, tayo ay manalangin. Let's close our eyes. I want to pray for you. Lord God, pinagpipray ko, Panginoon, ng kapatid na nakikinig sa preaching na ito. Salamat sa buhay niya dahil patuloy mo siyang sinusustain, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tumawag sa kapatid na ito. Ikaw ang naglagay ng pananampalataya sa kanyang puso. Ikaw ang nangako na wala nang makakaagaw sa amin mula sa iyo at sa iyong mga kamay. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God. Bagamat dumadaan kami sa sitwasyon na napakahirap, hindi namin alam kung hanggang kailan ang quarantine, hindi namin alam kung hanggang kailan kami hindi magsasama-sama. Hindi po namin alam, Panginoon, pero isa lang ang sigurado. Ikaw ang aming Diyos at hindi mo kami pababayaan. Ang Santong Espiritu ay nasa amin at hindi yun hihiwalay hanggang sa matapos ang mundong ito. Pangako mo, sasamahan mo kami, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. Panginoon, nothing is too hard for you. You are our protector, Lord God. Ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang refuge namin, ikaw ang matibay na muog. Hindi mo kami pababayaan. Maraming salamat po. I-bless mo ang kapatid na ito na nakikinig ng preaching. Ang lahat ng hinahanap ng kanyang puso, Panginoon. Lord God, sana'y matagpuan niya. I-comfort mo siya, palakasin mo siya sa araw-araw. Tulungan mo siyang magawa ang kalooban mo. Masunod niya, Panginoong Diyos, yung pinapagawa mo. Tulungan mo siya na maging masunurin. Huwag mag-refuse. Huwag sundin ang sariling nais, Panginoon, kundi sundin ang tinig mo, ang kalooban mo, Panginoon. Maraming salamat po. I-bless mo ang kapatid na ito at ang buong team, Panginoon. I-bless mo rin po, Panginoon. Maraming salamat po. We commit to you everything and we give you back all the glory, praises, and honor. In the name of Jesus we pray. Amen.